Mabuhay at welcome sa ating pambansang tambayan para sa mga balitang galing sa lupain ng mga dragon. Ito ang Balitang China. Mga kabalita, seryosong usapan tayo ngayon pero promise hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak sa mga kaganapan dito sa lupain ng mga dragon. Akalain nyo ba naman, hindi ko talaga inasahan ito. Akala ko nung una simpleng ubot-sipon lang o kaya ay yung sikat na virus na ayaw na nating pangalanan pero hindi pala. Influenza B pala ang salarin mga besh. May napanood akong vlogger, grabe, halos hindi na siya makapagsalita yung boses niya. Parang kinaskas na lata o kaya ay boses ng palakang naipit sa pinto. Hirap na hirap siyang ilabas ang mga salita, parang bawat letra ay may kasamang aray. May isang netizen pa nga na nag-comment, sabi niya, "Sino pa ba ang mas malas sa akin? Nagka-flu B na nga ako, kasabay pa ng dalaw ko. Grabe, ang sakit ng lalamunan ko, parang may nakabaon na tinik ng isda na ayaw matanggal." Isipin nyo yun, double whammy ang ate nyo. Ubong malala sa gabi, tipong pati kapitbahay mo magigising sa ingay ng baga mo, at ilang araw ng boses lalaki dahil sa pamamaos. 8 araw na raw siyang ganun at ang lalamunan niya parang dinaanan ng apoy. Kaya kayo riyan, suot maskara ng maayos, huwag pasaway. Nakikita nyo ba ang balita? Ang influenza positivity rate ay tuloy-tuloy ang pag-akyat sa loob ng ilang araw at mas malala pa raw ang sitwasyon sa Hilaga kaysa sa Timog. At tingnan nyo naman ang panahon natin ngayon, parang ex-mong toxic bipolar. 3 araw na giniginaw ka, tapos 2 araw na parang nasa loob ka ng oven, hindi na ito normal, mga kabalita. Ang mas malala pa rito, hindi pa nga natatapos ang flu B, heto na naman at sumasali sa party ang bird flu. At ang nakakatakot, kumakalat din ito sa pamamagitan ng respiratory droplets. Kumbaga, isang hinga mo lang, kasama mo na sila sa loob ng katawan mo. Tiis-tiis lang tayo, malalampasan din natin ito o baka sila ang lalamon sa atin. Kamakailan lang bumaha ng mga video sa internet mula sa ating mga kapitbahay sa China. Ang mga ospital doon, parang Divisoria tuwing Pasko. Puno! Overcrowded is an understatement, mga suki. Ang mga pasilyo, punong-puno ng mga taong nakaupo kung saan-saan lang. Yung mga pila, sa sobrang haba, pakiramdam ng mga tao ay nasasakal na sila sa bagal ng usad. May mga balita pa ngang may mga nahihimatay na pagkatapos makipagsagutan sa mga staff. Itong respiratory outbreak sa China ay muling kumuha ng atensyon ng buong mundo. Ayon sa official monitoring, ang influenza positivity rate ay tumaas na sa loob ng 3 magkakasunod na linggo. Kasabay nito, may mga kumakalat na ulat tungkol sa isang mutation ng COVID na parang nag-shift ang anyo kaya naging hot topic na naman ang epidemya. Maraming nagsasabi na itong wave na ito ay hindi lang basta mas malakas ang sintomas, kundi mas masahol pa kaysa sa mga nakaraang COVID infections na naranasan nila. Sabi ng mga medical experts, maraming virus ang sabay-sabay na namamayagpag ngayon kaya lalong tumataas ang panganib ng malalang sakit. Ayon sa data mula sa China Center for Disease Control and Prevention, ang dominanting strain ngayon ay lumipat na mula influenza A patungong influenza B. Mas mataas ang infection rate sa mga bata, lalo na sa mga edad 5 hanggang 14. Isipin nyo, yung mga bagets natin ang unang tinatamaan. Samantala, ang mga larawang kumakalat sa internet ay nagpapakita ng mga punong-punong ospital at nakakalungkot man sabihin, pati mga punerarya at krematoryo ay dagsa ang tao. May mga claim pa nga na kailangan mong pumila ng matagal para lang makremate ang mahal mo sa buhay. Sabi ng ilang doktor sa China, baka raw dahil ito sa co-infection o pagsasama-sama ng iba't ibang virus sa iisang katawan. Ang mga sintomas ay halo-halo sipon, lagnat, ubo, pero ang masaklap, mas matindi ang lagnat, mas matagal gumaling, at parang ayaw ka ng tantanan ng sakit. Ang posibilidad ng malalang komplikasyon gaya ng pneumonia, white lung at pati impeksyon sa tenga at puso ay tumaas din. Sabi ng isang doktor mula sa Hunan, nitong mga nakaraang taon, parang nag-gym ang mga virus dahil mas mabilis na silang mag-mutate. Ang iba't ibang virus ay nag-interact sa isa't isa, kaya nagiging mas komplikado ang sakit. Ngayon daw, normal na lang makakita ng pasyente na may influenza A at B ng sabay. Parang buy one, take one na malupit. Pati yung meningitis na dati ay sa type A lang madalas makita. Ngayon ay sumusulpot na rin sa type B. Maraming tao ang nagbahagi ng kanilang karanasan online. Isang babae sa Hangzhou ang nagkwento na halos lahat ng tao sa paligid niya ay may sintomas ng sipon. Siya mismo, ilang beses nakaranas ng matinding sakit ng ulo at dumating pa sa punto na nawalan siya ng kakayahang magsalita.
Pagkatapos ng ilang beses na pagpunta sa ospital at sandamakmak na IV treatments, doon lang daw siya medyo gumaan ang pakiramdam. At heto pa, isang manager sa isang babuyan sa Henan ang naniniwala na ang mga virus na ito ay nananatili na sa loob ng katawan natin ng pangmatagalan. Kapag nagbago ang panahon at nag-iba ang temperatura, parang nagigising ang mga ito. Sabi niya tuwing magkakasipon siya, umaabot ng higit 1 buwan bago siya tuluyang gumaling. Mahaba-habang bakbakan ito mga kabalita. Ayon naman sa ulat ng BBC, may bagong COVID-19 variant na tinawag nilang Cicada virus ang natuklasan sa mga lugar gaya ng Hong Kong. Itong BA3.2 ay isang subvariant ng Omicron na unang nakita sa South Africa noong Nobyembre 2024. Nung una, parang mahiyain itong virus na ito, hindi agad kumalat at nanatiling low-key lang. Kaya naman tinawag itong Cicada o kuliglig, alam nyo naman ang kuliglig, natutulog ng matagal sa ilalim ng lupa bago biglang susulpot at mag-iingay. At heto na nga, pagdating ng Setyembre 2025, biglang tumalon ang bilang ng mga kaso sa buong mundo. Ang variant na ito ay nasa 23 bansa na, kasama na ang United States, Hong Kong, Mozambique at United Kingdom. Ang World Health Organization o WHO ay isinama na ito sa kanilang monitoring list. Ibig sabihin, potential concern na siya mga besh. Pero siyempre, itong Beijing parang may secret diary na ayaw ipakita sa iba. Hindi nila inilalabas ang mga sensitibong impormasyon sa publiko. Sanay na tayo sa style nila itago ang outbreak, limitahan ang balita, at magpanggap na okay lang ang lahat, habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumalabas. Tingnan nyo itong footage na ito. Alauna na ng madaling araw. Kakakatulog ko lang, yung tipong nananaginip na ako ng masarap na ulam nang biglang may tumawag. Wala akong choice kundi bumangon, magbihis, at pumasok sa trabaho. Maraming nagtatanong, anong klaseng trabaho ba ang kailangang gumising sa madaling araw? Heto ang sagot, ang workplace ko ay sa huling hantungan ng buhay sa punerarya. Sabi ng isang staff doon, ang pinakamahirap na parte ay ang pagtanggap ng mga labi sa kalagitnaan ng gabi. Ngayon daw, normal na ang makatanggap ng 3 magkakasunod na katawan sa isang gabi lang, wala nang tulugan, besh. May isang netizen pa ang nagreply, sabi niya, ang tatay ko dinala rin sa underground parking ng punerarya sa gabi. Ang tumanggap sa amin, isang batang babae na nasa early 20s pa lang. Naka-headphone siya at naka one-piece pajama suit habang nire-register kami. Siya lang mag-isa doon sa madilim na parking lot at morgue. Idol ko talaga siya, napakatapang. Isipin nyo yun? Nakapajama lang si ate habang humaharap sa kamatayan. Parang regular day lang sa office. May video pa noong Abril 5 na nagpapakita ng parking lot ng isang punerarya sa Qinzhou, Guangxi. Sabi ng vlogger, punong-puno ang lugar, mas busy pa raw sa isang shopping mall. At noong Abril 15, sa isang malaking screen sa punerarya, nakita ang listahan ng mga namatay. Karamihan ay nasa edad 20s at 30s lang. Nakakabahala, hindi ba? Ang mas nakakakilabot pa, sa remarks column sa dulong kanan, higit sa kalahati ay may nakasulat na no ashes requested. Ang mga tao sa comment section, hindi makapaniwala. Sabi ng isa, ngayon lang ako nakarinig na ayaw kunin ng abo. Talaga bang hindi ito gusto ng pamilya nila? O baka naman may iba pang dahilan? Ang iba naman ay napapaisip na, kailan kaya lalabas ang pangalan ko sa listahang yan? Nitong mga nakaraang taon, ramdam na ramdam ang pagbabago sa mainland China. Kahit walang masyadong nagsasalita ng lantaran, iisa ang nararamdaman ng marami. Dumadami ang mga burol sa paligid nila. Ang mga obituaryo sa mga community bulletin board ay mas madalas nang pinapalitan at ang mahabang pila sa mga punerarya ay naging karaniwang tanawin na. Sa mga probinsya, ilang libing ang nangyayari sa loob ng isang taon. Yung dati ay nakakagulat, ngayon ay dahan-dahan nang nagiging bahagi ng araw-araw na buhay. Isang malaking pagbabago ito sa populasyon na unti-unting nakakaapekto sa lahat at hindi mo na kailangan ng statistics para mapansin ito. Lumabas ka lang, mararamdaman mo na. Kakaunti na ang tao sa kalsada. Pero pagpunta mo sa ospital, ang mga geriatric wards at clinics para sa chronic disease ay laging punong-puno. Sa mga koridor ng cardiology at oncology, ang mga extra na kama ay naging permanenteng dekorasyon na. Karamihan sa mga resources ng healthcare ay napupunta na sa pag-manage ng mga malalang sakit. Ang mga ordinaryong pasyente na may ubot-sipon lang, kailangang maghintay ng napakatagal. Sa mga community healthcare centers naman, puro matatanda ang nakapila para mag-refill ng gamot sa high blood at diabetes.
Ang mga kabataan kailangang maghanap ng tiyempo para lang makasingit sa pila at heto pa ang kabilang mukha ng barya. Ang mga primary schools unti-unti nang lumiliit o nagsasara. Maraming kindergarten ang walang ma-enroll na bata at ang trabaho sa mga obstetrics at gynecology departments ay biglang bumagsak sa ilang bayan. Ang laki ng paaralan ay patuloy na bumababa habang ang dami ng libing sa mga nayon ay pataas ng pataas. May mga lumang bahay na matagal nang nakasale pero wala namang nagtatanong. Sa unang tingin parang oversupply lang ng bahay pero sa totoo lang refleksyon ito ng matinding pagbaba ng populasyon ng mga kabataan. Ayon sa data noong 2025, ang kabuang bilang ng namatay ay umabot sa 11.31 million. Sa kabilang banda, ang bilang ng ipinanganak ay 7.92 million lang. Ibig sabihin, ang bilang ng namatay ay halos 1.4 times na mas mataas kaysa sa mga sanggol na isinisilang. Ang bilang ng mga ipinanganak noong 2025 ay bumagsak sa ibaba ng 8 million sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Sa mga rural areas, mas malala ang sitwasyon. Ang porsyento ng mga matatanda roon ay umabot na sa 23.8% kumpara sa 15.8% sa mga lungsod. Mas mabilis tumanda ang mga probinsya. Ang mga coastal cities ay medyo buhay pa dahil sa mga industriya, pero sa mga probinsya, sa gitna at kanluran, dahil nagsisialisan ang mga kabataan, ramdam na ramdam ang pagtanda ng lipunan. Maraming nagtatanong, bakit tumataas ang bilang ng namamatay gayong gumaganda naman ang medical conditions at ang average life expectancy ay malapit na sa 79 years? Ang totoo, hindi naman ito ganoon kakomplikado. Ang ugat nito ay ilang dekada na ang nakalipas dahil sa pagbabago sa population structure. Pagkatapos maitatag ng Chinese Communist Party ang kanilang pamumuno noong 1949, dumaan ang China sa tatlong malalaking birth peaks noong 1950 hanggang 1958, 1962 hanggang 1965, at 1981 hanggang 1997. Ang mga taong ipinanganak sa mga panahong ito ay pumapasok na ngayon sa kanilang old age. Ang nararanasan natin ngayon ay ang epekto ng second wave ng pagtanda. Noong 2025, ang populasyon na edad 10,000 pataas ay tumaas ng 13.07 million kumpara sa nakaraang taon. Ibig sabihin, sa susunod na 10 taon o higit pa, higit 20 milyon na tao ang magiging senior citizen bawat taon. Grabe! Parang isang buong bansa ang nagiging senior bawat taon. Sa pagtatapos ng 2025, ang populasyon ng 60 pataas ay umabot na sa 323 million o halos 23% ng kabuuang populasyon. Sabi ng mga pag-aaral, pagsapit ng 2061, ang bilang ng mamamatay sa China ay baka umabot sa 19 million bawat taon, katumbas ng pagkawala ng isang malaking lungsod taon-taon. Ang 11.3 million na namatay noong 2025 ay simula pa lang ng mahabang prosesong ito. Maraming tao ang nakatutok sa problema ng mga kabataang ayaw mag-anak. Iniisip nila ang pension risk sa hinaharap. Pero ang totoo, ang mas matinding pressure ngayon ay ang mabilis na pagdami ng mga matatanda at ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay. Ito ay may direktang epekto sa pension system. Sa ngayon, kaya pa namang magbayad ng pensyon. Halimbawa, noong 2024, ang fund ay may revenue na 7.5 trillion yuan, mga 60 trillion Philippine pesos, mga kabalita, at ang gastos ay 6.88 trillion yuan. May sobra pa, pero habang dumarami ang tumatanggap at kumakaunti ang nag-aambag na manggagawa, unti-unting mawawala ang balanse. Dati, maraming bata ang sumusuporta sa isang matanda. Ngayon, baligtad na. Konting manggagawa na lang ang magpapasan sa sandamakmak na retirees. Hindi ito biro at hindi ito panandali ang problema lang. Pati ang supply ng manggagawa ay nagbabago. Ang mga sektor na kailangan ng lakas paggawa ay nakakaranas na ng shortage. Ang mga kabataan ngayon, marami nang gustong gawin sa buhay bukod sa maging labor sa pabrika. Ang mga ipinanganak noong 1950s at 1960s na siyang naging backbone ng workforce ay unti-unti nang umaalis sa merkado. Noong 2025, ang working age population ay bumaba ng 50 million kumpara noong 2010. Habang tumatagal, liliit pa ito na magdudulot ng domino effect sa production, sahod at presyo ng bilihin. Sa antas ng pamilya, damang-dama rin ang hirap. Ang mga pamilya ngayon, simple lang ang structure, isang mag-asawa na kailangang mag-alaga ng 2 hanggang 4 na matatanda habang nagbabayad ng housing loan, nagpapaaral ng anak at nakikipagsabayan sa stress sa trabaho. Yung mga responsibilidad na dati ay pinaghahati-hatian ng maraming magkakapatid, ngayon ay nasa balikat na lang ng iisang tao.
Ito ang realidad ng sandwich generation. At ano ang sagot ng gobyerno? Noong Abril 22, naglabas sila ng dokumento para sa youth-oriented cities. Hindi man hayagang sinabi na mag-asawa na kayo at mag-anak, yun din ang ibig sabihin noon. Ang mga headlines sa China ngayon ay puro tungkol sa kung paano hihikayatin ang mga kabataan na mag-anak sa pamamagitan ng pabahay, transportasyon at diskwento sa bilihin. Pero ang nakakatawa o nakakainis ay ang mga aggressive na pulisiya na minsan ay wala na sa hulog. May nag-propose pa nga na payagan ng mga dalaga na lampas 30 anyos na magkaroon ng isang anak na parang hinihikayat ang pagiging single mother para lang dumami ang tao. May iba namang gustong gawing compulsory ang sex education para iwas abort at dumami ang sanggol. Ang pinakamatindi, may nagmungkahi na paikliin ang 12-year basic education sa 10 years na lang para raw mas maagang makapasok sa lipunan ang mga kabataan, mas maagang makapag-asawa at mas maagang mag-anak. Isipin nyo, 16 years old pa lang, baka kargador na o tatay na. May gusto pa ngang payagan ang mga college students na mag-asawa at magkaanak habang nag-aaral. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang bilang ng mga ipinanganak ay patuloy pa ring bumabagsak mula 70.86 million noong 2016 hanggang 7.92 million na lang noong 2025. Bakit nga ba ayaw ng mga tao? Simple lang ang ekonomiya, ang kawalan ng katiyakan sa trabaho at ang hindi malinaw na social security system ay nagpapahina sa loob ng mga kabataan. Sa isang lugar na walang matibay na proteksyon sa karapatan ng bawat isa, ang hindi pagkakaroon ng anak ay tinitingnan bilang isang rational decision para maiwasan ang mas malaking panganib sa buhay. Kahit sa ibang bansa, mahirap talagang ibalik ang gana ng tao sa pag-aanak sa pamamagitan lang ng pera. Ang pagbabago sa population structure ay komplikado at pangmatagalan. Itong wave ng pagkamatay na nakikita natin sa mainland China ngayon, hindi lang ito dahil sa pandemya. Ito ay resulta ng mahabang panahon ng maling pulisiya ng Beijing sa pag-aanak na kulang sa pagpapahalaga sa tao. Nahaharap sila sa triple pressure, mababang birth rate, tumatandang populasyon at tumataas na bilang ng mga namamatay. Walang magic pill para rito. Ang isang matandang lipunan ay dapat harapin ang problema, hindi patahimikin ang mga nagsasabi ng totoo. Pero sa bansang komunista, parang malabong mangyari ang basic principle na yan. Ang mas nakakatakot, ang tunay na rurok ng bilang ng mga namamatay ay hindi pa dumarating. May mas matindi pang realidad na kailangang harapin sa hinaharap. Siguro, ang pagtingin ng malinaw sa mga katotohanan ito ang tanging paraan para makalampas tayo sa krisis na ito. Hanggang sa muli mga kabalita, ingat kayo at laging maging alerto sa Balitang China.